Itong buwan na ito ng Pebrero, grabe, grabe ang mangyayari ngayon. Ha? Bukas ay Pebrero na. O, ilang minuto na lang. Ilang minuto na lang. O ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, ngayong Pebrero ay magkakasabay. Magsasabay ang impeachment ni Sara at ang pre-trial ni Duterte sa ICC. Ha? Grabe, ano? Ano yan? Coincidence ba yan? Coincidence? Ha? Actually, sa Monday pa lang, magfa-file na ng impeachment, ha? Ito, hindi February 6. Hindi February 6. Sa February 2, sa Lunes, magpa-file na ng impeachment ang iba-ibang mga civil society. Ang bagong ang Makabayan Black magpa-file na, ang Magdalo, ang Akbayan. O yan. Nung isang araw, napanood nyo yung talakayan namin ni dating Senador Sani Trillanes, sabi nila, February 2. Bakit naging February 2, mga kabunyog? Ay ito kasing huling desisyon, itong latest na desisyon ng Korte Suprema doon sa motion for reconsideration, ang bilang ng yung 1-year bar, yung 1-year ban, yung 1-year ban, ang magsisimula ang 1-year ban o magtatapos yung 1-year ban January 14. Kaya pag itong January 14, pwede nang mag-file kay Sara Duterte. Hindi February 6. Binago ng Korte Suprema eh. Yung dating desisyon niya noong July 25, 2025, February 6. Ay itong huling desisyon, hindi daw February 6 eh. January 14. Kaya ang problema, nilabas nila yung desisyon nung isang araw lang. Nung isang araw lang. Kaya para hindi tayo maunahan ng mga DDS, kasi baka mag-file sila ng gawa-gawang kaso lang. Para lang matrigger yung 1-year ban. Unahan na. Sa Lunes, magpa-file na ang Makabayan Black, ang Magdalo, ang Akbayan. Ngayon, mga kabunyog, pag na-file yan, i-refer ka agad yan sa Justice Committee. At pagkatapos ay maghihiring na ang Justice Committee. So si Sara Duterte, ano ito mga kabunyog sa bagong ruling ng Korte Suprema, hindi pwedeng walang hearing. Kaya magkakaroon ng hearing. Ngayon, maganda rin yung may hearing. Bakit magandang may hearing? Papadalhan si Sara ng subpina. Ipapatawag siya sa House Justice Committee. Pagpapaliwanagin siya doon tungkol sa kanyang bibigyan siya ng pagkakataong idepensa ang sarili niya. Dati kasi ang sabi natin, ang mga ebidensya laban kay Sara doon na malalaman sa Senado, sa trial. Hindi. Ngayon pa lang, dito pa lang sa Justice Committee, mayroon ng hearing. Kaya ang sabi ng Korte Suprema sa desisyon na ito, bigyan ng due process ang akusado. Kaya ang mangyari, si Sara Duterte bibigyan ng due process, papadalhan ng subpina. Kailangan niyang umattend doon sa Justice Committee. Ilalabas doon yung mga ebidensya laban sa kanya, confidential funds, yung mga bank accounts. Kaya makikita na natin yan. Ngayon, pag hindi siya umattend doon sa hearing sa Justice Committee, nasa sa kanya yan. Pag hindi umattend si Sara sa hearing ng Justice Committee, wini-waive niya yung right niya. Kaya magtutuloy-tuloy pa rin ang Justice Committee. Yan yung mangyayari mga kabunyog. Kaya itong February, hearing yan ng Justice Committee. Maghihiring ang Justice Committee ngayong February. At February 23 naman, si Digong naman, confirmation of charges hearing. Pre-trial na kay Duterte sa ICC. Kaya habang hinihiring si Sara Duterte dito sa Justice Committee, si Duterte naman, hinihiring na rin yung kaso niya sa ICC. Magsasabay yung mag-ama. Ang kaso ni Duterte doon, crimes against humanity, yung mga pagpatay sa war on drugs. Ang kaso naman ni Sara, yung mga sa confidential funds. Yan. Kaya itong mag-amang ito, parang ang buwan ng Pebrero ay magsasabay ang nila, hearing
Si Sara Duterte, impeachment. Si Digong Duterte, pre-confirmation of charges hearing. Ngayong February. Si Digong, February 23, 24, 26 at 27. 4 na araw. Yung niya, confirmation of charges hearing. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, magsasabay-sabay ang mag-ama na ito, Si Duterte, si Sara Duterte, ang mga kaso niya doon sa confidential funds. Yung mga anomalya sa DepEd, sa OBP. Yun yung mga ni Sara Duterte, haharapin doon sa yung bank accounts nilang mag-ama. Yung joint bank account nila. Lalabas na yan sa hearing sa Justice Committee. Si Digong naman, crimes against humanity. Yan. Kaya, pasensya na sa mga DDS. Itong buwan ng Pebrero, ang laging magiging topic natin, Sara Duterte yan at Digong Duterte. Ano yan? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang mangyayari ngayong February 2026. Kaya, actually, hindi lang yan February. Once na masimulan ang trial ni Duterte, matapos ang confirmation of charges hearing sa February 23, 24, 26, 27, pagkatapos niyan, tuloy-tuloy ng trial yan. Si Sara Duterte din, kung makalusot sa Kamara, ganitong mangyayari, maghihiring sa Justice Committee nung mga niya. Tapos yung Justice Committee, titingnan kung may ebidensya kay Sara. Pagkatapos sa Justice Committee, magpe-plenary. Pag nakuha yung 1/3 na boto sa plenary, dadalhin sa Senado. Pag dinala sa Senado, magta-trial ang Senado. Kaya tama yung observation mo, kabunyog Doroteo del Carmen Jr. Itong 2026, tuloy-tuloy ang hearing niya ni Digong. Si Sara Duterte naman, kung madala sa Senado yan, magta-trial din sa Senado. Kaya itong February ay itong 2026, nakapokus lahat ng balita kay Digong sa The Hague, kay Sara dito sa sa Kongreso, yan. Kaya yan mga kabunyog, mga kabayan. Okay? So yan, abangan natin. Grabing mga balita ito. Lahat tungkol sa Duterte. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang gabi. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.